Gia Arcangel, ang inyong art angel na laging on the go. Nandito ako ngayon sa Angono para maghanap ng mga batang matutulungan sa kanilang mga art adventures. Saan kaya ako magsisimula? O basta samahan niyo ako ha dito sa Art Angel. Ang kailangan niyo lang baon, konting tiyaga at syempre, abot langit na imahinasyon. Tara na! Oo mga bata, saan kayo pupunta? Tapon lang po kasi namin tong galon at mga tansa. Naku, sayang. Huwag niyo munang itatapon yan. Ano ba mga pangalan ninyo? Kung po si Bianca, siya naman po si Erica. Alam ko na. Huwag niyo munang tatapon yan ha. Kasi meron akong alam na yung mga ganyan, hindi basta-basta tinatapon, pwede pang gawing art project. Okay lang ba sa inyo? Hanap tayo ng makakatulong sa atin? Sige po. Tara, doon tayo. Yan, eto yung kaibigan kong si Kay. Diba, Kay, kasi meron akong dalawang kaibigan, nakita ko sila kanina, medyo nagkakaproblema sila, meron silang mga napulot na tansan, tsaka bote. Pwede mo ba kaming tulungan? Ano bang pwede namin gawing project sa ganitong mga tansan? Pwedeng gawin natin yung mga wind chime mobile. So, sa mga, pwede natin mapulot to sa mga bakura natin, sa labas ng bahay natin. Sige, simulan na natin. O paano, Erica? Pupuntahan kita mamaya, tapos hanapan kita ng kaibigan na makakatulong sa atin sa paggawa ng project sa bote natin. Okay. Okay, sige. Okay, ano ba yung mga materyales na kailangan natin? So, yung mga materyales natin, yung mga sanga ng puno, okay? Yung mga abaca strings, so ito. So, pwedeng iba-ibang klase. Okay. So, yung tansan. Okay. Then, yung martilyo, tapos pako. Okay, tsaka... Ayun, yung mga ibang, mga bunga ng puno. So, paano ba natin sisimulan? Ano yung una natin gagawin? So, kuha muna tayo ng yung sanga ng puno. So, ito yung pinaka-base natin. Kumuha ng isang medyo mahabang piraso ng sanga o kawayan. Isabit ito ng pahalang o pahiga. Ito ang magiging base o sabitan ng ating mobile. Ito, mas mabigat dito. Lagyan natin ng mas mabigat na bagay dito. So, pagkatapos natin gawin yung tali, ano yung susunod na gagawin? So, pwede na tayong kumuha ng mga bagay na isasabit natin. Okay. So, ngayon, itong tansan, pwedeng ganito, pwedeng hindi na natin siya pukpukin. Pero kailangan may butas siya sa gitna. Butasan sa gitna ang mga tansan gamit ang pako at martilyo. Pwede ring pitpitin ang mga ito. Teka muna! Tandaan, humingi ng tulong kina ate o kuya sa pagbutas at pagpitpit ng mga tansan. Mabuti na ang nag-iingat at baka mapukpok ninyo ang mga daliri nyo. Okay, so ngayon, simulan na natin. Pwede na natin siya pasok sa loob. Sige, Erica, tulungan natin si Ate Kay sa paggawa ng mga pangsabit. Ito. Pagkatapos pitpitin ng mga tansan, gumawa ng buhol sa isang dulo ng lubid. Ilusot sa butas ng tansan ang kabilang dulo at tuhugin ng ilan pang piraso ng tansan. Pwede rin gumawa ng buhol sa pagitan ng bawat tansan. Pagkatapos, ibitin ito sa isang dulo ng base ng ating mobile. Magbitin din ng tansan sa kabilang dulo ng base hanggang maging pantay o balanse ito. Kay maliban sa tansan, ano pa ang pwede nating gamitin? Pwede rin tayong gumamit ng mga dried leaves, yung mga nahuhulog na mga bunga ng puno. Para mas gumanda ang ating wind chime mobile, sabitan natin ito ng ilang dekorasyon tulad ng bunga ng puno. Actually, pwede rin natin siyang lagyan ng second level. Pagtutugtungin natin yung una at yung pangalawa. Okay, so dapat lang hindi masasanggi yung mga nakasabit dun sa una. Pwede rin magdagdag ng maliliit na tangkay o barbecue sticks sa base. Sabitan din ito sa magkabilang dulo ng mga tansan at iba pang dekorasyon. Kahit ilang tangkay at tansan ang isabit ninyo, pwedeng-pwede. Basta ang mahalaga, balanse at hindi tabingi ang ating wind chime mobile. Ayan, tapos na! Pwede na natin itong isabit sa may bintana, sa pintuan, o kahit saang lugar na may hangin.
Dahil kapag humangin, siguradong maaaliw kayo sa kakaibang tunog ng ating wind chime mobile. So pag nahanginan, tutunog siya. Okay, so pwedeng 1 level, pwedeng 2 level. Alright, so ayan, maraming salamat Kay ha sa inyong pagtulong sa amin. Erica, paano yan? May iwan na muna kita dahil tutulungan ko pa si Bianca maghanap na makapagturo sa amin sa paggawa ng mga laruan dun sa boteng hawak niya. Okay? Sige, bye-bye Erica. Maraming salamat Kay. Sa mga bata, sa susunod na makapulot kayo ng mga tansan o makakita kayo ng mga sanga sa inyong bakuran, huwag niyong basta-bastang itatapon dahil pwede pa itong gamitin sa paggawa ng wind chime mobile. Paano gumawa ng wind chime mobile? Mga gagamitin: lubid, medyo mahabang sanga o kawayan, maliliit na tangkay o barbecue stick, mga tansan, martilyo, pako, pangdekorasyon tulad ng bunga ng puno. Paano gagawin? Una, isabit ng pahalang ang isang piraso ng sanga o kawayan. Butasan sa gitna at pitpitin ng mga tansan. Tandaan, humingi ng tulong kina ate o kuya sa pagbutas at pagpitpit ng mga tansan. Tuhugin ang ilang piraso ng tansan sa pamamagitan ng lubid. Ibitin ang mga ito sa magkabilang dulo ng sanga. Siguraduhing pantay o balanse ito. Sabitan ng ilang dekorasyon. Pwede ring dagdagan ng tangkay o barbecue stick at sabitan din ito ng tansan at iba pang dekorasyon. Bianca, siya si Kuya Romel. Siya yung sabi ko sa'yo yung pwedeng tumulong sa atin. Kasi Romel, merong plastic gallon si Bianca. Pwede pa ba daw itong gawing laruan? O sige, may naisip akong magandang gawin dito. Kung gusto nyo, samahan nyo ako sa taas. Gawin natin. Tara. So ngayon, uumpisahan na natin ang helicopter at tutulungan tayo ni Kuya Romel para malaman natin kung paano natin ito pwedeng gawin. Romel, ano ba yung mga materyales na kailangan natin sa paggawa ng helicopter? Una, kailangan natin ng plastic gallons, cutter, masking tape, barbecue sticks, pencil, pentel pen, scissors, yung malalaking C-hooks, saka plastic fork. Teka muna! Tandaan, humingi ng tulong kina ate, kuya, o kung sino mang nakatatanda sa paggamit ng cutter, gunting at hook. Mabuti na ang nag-iingat kaysa magkasugat. So, Romel, ano ba yung una natin kailangan gawin? Ang first step ay gagawa tayo ng butas na magsisilbing parang bintana nung pinaka-helicopter natin. Gamit ang pentel pen, gumuhit ng bintana mula sa gitnang parte ng galon hanggang sa ilalim nito. Gamit ang cutter o gunting, butasan ng galon at gupitin ayon sa ginawang linya ng bintana. So, ang
susunod, gagawin natin yung pinaka-LC sa taas. Okay. Using barbecue stick. Barbecue stick. Sige. Saka masking tape. At masking tape. Markahan kung saan ilalagay ang LEC. Pagkatapos, butasin ito gamit ang hook. Butasan din ang kabilang parte ng galon na katapat ng unang butas. So, Okay. kung gusto nyo luwagan, pencil lang. Dadala. Okay. So, kailangan ba malaki yung butas natin? Oo, para umikot yung... Alright. Sige. So, lalakihan natin ang ating butas. Okay. Pagkatapos, yung takip ng galon, kukunin natin. Okay. Then, yung gitna, bubutasan natin. Butasan din ang gitna ng takip sa pamamagitan ng hook. Tandaan mga bata, dapat sina ate o kuya ang gagawa nito ha. Pagkatapos, ipasok sa butas ang barbecue stick at lagyan ng masking tape sa ilalim at ibabaw ng takip. Kumuha ng 2 plastic na tinidor. Iipit ito sa stick sa ibabaw ng takip. Lagyan ng masking tape ang 2 tinidor para siguradong hindi matanggal. Pagkatapos, itusok ito sa butas na ginawa natin sa galon. Kailangan lumusot ang dulo nito sa kabilang bahagi ng galon. Ayan. So, makikita mo na yung pag-ikot. Luluwagan lang natin yung pinakabutas sa taas. Okay. Sige. Okay ba? O kailangan nating luwagan? Kailangan siyang luwagan. Sige. O, luwagan natin yung konti. So, importante na hindi masyadong masikip yung butas dahil kung masyadong masikip yung butas, ay baka hindi na gumalaw yung ating LEC. Ikakabit naman natin yung pinaka-window. Okay. So, yung bintana. Ilagay ang pinutol na bahagi ng galon sa loob ng butas na ginawa natin kanina. Pagkatapos, markahan sa gilid para dito butasan. Pagbutas na ang gilid ng helicopter at ang ating bintana, ipasok ito sa loob ng helicopter. Pagpantayin ang mga butas at tusukin ng stick. Dapat tatagos din ang stick sa kabilang dulo. Lalagyan naman natin dito ng mas maliit na LEC. Yung parang pakpak sa gilid. Para sa mas maliit na LEC sa buntot ng helicopter, kunin ang natirang plastic. Mag-drawing dito ng maliit na LEC, gupitin, at butasan sa gitna. Gumawa din ng butas sa ilalim ng hawakan ng galon. Dito natin ilalagay ang ating LEC. Tusukan ito ng stick at ilagay sa magkabilang dulo ang mga ginawang LEC. So, tapos na siya. Meron tayong helicopter. Ayan. Umiikot yung mga Okay. Umiikot ba yung ating LEC? Umiikot naman, no? Okay. Sige. Pakita mo sa kanila, Bianca, ang ating helicopter. Ano masasabi mo tungkol sa helicopter natin? Nagustuhan mo ba? Ganda po. Maganda. Okay, ayan. Maraming salamat, Romel. Maraming salamat, Bianca. So, ayan mga bata, makikita natin na kahit anumang bagay na napulot natin sa bahay, pwede pa natin gamitin at pwede pa natin gawing laruan. So, huwag niyong basta-bastang itatapon yung mga nakikita nyo o napupulot nyo sa inyong bahay. Paano gumawa ng helicopter mula sa plastic na galon? Mga gagamitin: lumang plastic na galon, barbecue sticks, masking tape, pentel pen, lapis, cutter, hook, at gunting. Paano gagawin? Gamit ang pentel pen, gumuhit ng bintana sa gitnang parte ng galon. Butasin at gupitin ito. Butasan ng itaas at ibabang parte ng galon kung saan ilalagay ang LEC. Butasan sa gitna ang takip ng galon.
Tusukin ng barbecue stick at lagyan ng masking tape sa ibabaw at ilalim nito. Iipit ang dalawang plastic na tinidor sa stick, lagyan din ng masking tape at saka itusok sa galon. Para sa bintana o cockpit ng helicopter, ilagay ang pinutol na bahagi ng galon sa loob ng butas na ginawa natin kanina. Pagkatapos, markahan sa gilid para dito butasan. Pagbutas na ang gilid ng helicopter at ang ating bintana, ipasok ito sa loob ng helicopter. Pagpantayin ang mga butas at tusukin ng stick hanggang tumagos ito sa kabilang dulo. Para sa mas maliit na LEC sa buntot ng helicopter, kunin ang natirang plastic. Gumuhit ng LEC, gupitin, at butasan sa gitna. Gumawa din ng butas sa ilalim ng hawakan ng galon. Dito natin ilalagay ang ating LEC. Tusukan ito ng stick at ilagay sa magkabilang dulo ang mga ginawang LEC. Dito sa Art Angel, nais namin bigyan kayo ng pagkakataon na ipakita ang inyong galing sa sining. Kaya kung meron kayong kakayahan sa paglikha o di kaya abot langit ang inyong imahinasyon, bibisitahin ko kayo para makita ang inyong masterpiece. Tawag lang kayo sa amin at bibigyan namin kayo ng pagkakataon para sabihin, art ko to. Hello, Ate Pia. Ako po si Wesley Jealousy Almazar. Ako po ay nasa 9 na taong gulang. Nag-aaral po ako sa mababang paaralan ng Old Balara. Mahilig po akong gumuhit ayon sa paksa na sinasabi ng aking guro. Ang tawag po doon ay poster making. Ako po ay sumali sa Hong Kong Art International Contest. Nanalo po ako sa contest na iyon na sinalihan ng iba't ibang bata sa buong Asia. Ganito po mag-drawing ng bata. Katapos siguhit ang katawan ay susunod naman natin ng kanyang paa. At ang malaking tuloy sa kanyang tabi. At ang ilong. At ang mga isda. Ako po si Wesley Jealousy Almazar at art ko to! Salamat po, Ate Pia. Ang ganda yung ginawa natin. Hulog ka ng langit. Walang anuman yon, basta tatandaan nyo ha, yung inakala nyong basura, pwede pa nating pagandahin. Ang kailangan lang, abot langit na imahinasyon. Salamat po. Mga bata, nagustuhan ba ninyo ang mga art adventures natin sa araw na ito? Hindi ba't simpleng-simple at kaya nating gawin? At natutunan natin na kahit anong bagay hindi masasayang, basta't abot langit ang ating imahinasyon. O kayo, baka meron kayong mga art projects na gusto ninyo ipagmalaki, ipadala nyo lang sa amin dito sa Art Angel, care of GMA 7, GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue sa Diliman, Quezon City. At isasama namin yan sa aming koleksyon, ha? So hanggang sa susunod, sasamahan niyo ulit ako dito sa Art Angel. At tandaan, kung kaya nating isipin, kaya nating gawin. Ako si Ate Pia Arcangel, ang inyong Art Angel.